pray that is intimacy with God. Panalangin na nag-develop ng ating kalapitan sa ating Panginoon. Amen? Of course, we are already saved. Tama po ba? Sa malaking we are saved. Pero may mga ligtas na dumating sa pagkakataon na medyo naglalamig at lumalayo sa Diyos. Tama po ba? At meron tayong bahagi para maging malapit sa Diyos. Hindi automatic. Naligtas ka, pero meron ka rin gagawin. Hindi para maligtas. Okay? Not to be saved. Kundi para mas ma-enjoy natin yung ating relationship with God. Tingnan po natin yan. Ano nakita niyo sa picture? Ano po? ATM machine. Ano yung common mistake in prayer? Yung treating God like an ATM machine. Tama po ba? Yung, kailan ba kayo pupunta sa ATM machine? Close ba kayo ng ATM machine? Hindi nga kayo friend, no? Pag lang naman, sinisipa nyo eh. Tama ba? Usually ganun. Ang prayer sa atin ay paghingi lamang. No? Paghingi lamang. Now, how do we treat God like an ATM machine? No, we only pray to God in times of needs. Sa panahon lang na pangangailangan natin na alala ang Diyos. At yun ay isang malungkot na katotohanan. Ang malungkot na katotohanan na tayo lumalapit sa Diyos kapag kailangan lang natin siya. Alam niyo po, the purpose of prayer is not only for petition or asking something from God. Prayer primarily is to have an intimate relationship with God. Isa malasang amen po. So, yan ang purpose of prayer. Prayer is for what? To develop an intimate relationship with God. Isa malasang amen po. Basahin natin. Wala yung chapter. Matthew chapter 6 verse 5. Okay? Matthew chapter 6 verse 5. Sabay-sabay natin basahin. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Verse 7. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit na maraming salita, walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. And verse 8, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. At sabi ng Panginoon sa verse 9, ganito kayo mananalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Jesus teaches us how to have a kind of prayer that develops intimate relationship with the Father, with God. Isang malasang amen. So meron mang pwedeng magturo sa atin ng
tamang paraan kung paano ang panalangin makapag-develop na magandang relasyon sa Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? At ito yung pagtuturo niya sa kanyang mga alagad at ito rin ang pagtuturo niya sa atin. Number 1, ano dapat daw? Number 1, prayer with the right motive. Amen? Panalangin na may tamang motibo. The prayer with wrong motive is a kind of prayer to please fellow men. May panalangin na gusto lang natin bigyan ng kaluguran ng iba. No? Ito ang panalangin na pakita ang tao lamang. Ito yung panalangin na hanggang kisame lang. Hindi lumalagpas. Why? Because your desire is to please your fellow man, not God, not the Father. Tama po ba? Pag ganun ang panalangin, hindi nalulugod ang Diyos. Ganun ang panalangin, hindi umaabot sa Kanya. At walang nade-develop na relationship. Verse 5 said, basahin natin yung kulay yellow lang, sabay-sabay. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga, what is their goal? Makita ng mga tao. Yan ang kanilang goal. To be seen by men. Okay? At wala silang layunin na marinig ito ng Diyos. Their goal is to be seen by man. At ang panalangin, of course, on the other side, ang panalangin na dinidinig ng Diyos ay panalangin na sa Kanya talaga ina-address. The desired reward of this kind of prayer is the applause of men. Sila'y hangaan naman, sila'y palakpakan. So, ang tugon sa kanilang panalangin ay pagkatapos ng palakpak, wala na. Hello? Yes. Tatanggap ba sila? Hindi. Natanggap na nila. Ano natanggap nila? Palakpak. Kaya sabi mo sa katabi mo, wag ka, no? Ang nais ng tugon sa kanilang panalangin ay masigabong palakpakan. Kaya wala na silang tatanggapin mula sa Diyos, no? Basahin natin muli yung kulay dilaw sabay-sabay. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa kabilang banda naman, prayer with the right motive is a prayer directly to God in heaven. Panalangin diretso sa Diyos. Panalangin, kinakausap mo talaga ang Diyos. Panalangin na pakipag-usap sa Kanya. A normal communication with God. Hindi natin kailangan magbigay ng mga mabulaklak na salita sa Diyos. Kaya nga sabi ni Sister Cha kanina, na bago pa natin banggitin ang ating panalangin, nakarating na sa Kanya. Amen? Di po ba? Hindi mo na kailangan magdagdag pa ng magagandang salita dahil alam niya na ano laman ang puso mo. Alam niya na kung ano talagang nasa puso mo. At alam niya na kung ano ang kailangan mo. Diba sa katabi mo, tandaan mo yun. God knows your need. Amen? Verse 6 said, yung kulay dilaw lang, sabay-sabay. Kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Yan ang panalangin na may totoong motibo. Walang iba nakakita. Walang iba nakakarinig. Maliban sa Diyos. Ano ba ang saradong pinto? Ang saradong pinto ay simbolo na ang ating prayer ay totoo. Amen? Hindi natin kailangan maghanap lagi ng kwarto para mag-pray. Hindi makapag-pray, walang kwarto. The truth is, you can have closed door anywhere. Closet anywhere. Doon ka. Yung puso mo na ingatan na hindi paibabaw ang iyong panalangin. Puso mo laging talagang nagkikipag-usap sa ating Diyos. Isang lang sa Amen. Amen. Sa madaling salita, ang saradong pinto ay isang makatotohanan panalangin na dinirinig ng Diyos. Isa ka mas, effective pa yung mga panalangin na hindi sinalita. Amen po ba?
Minsan nagda-drive ka and then you pray to God. Tama po ba? Dati nung ako'y pupunta sa Banyadero na ang kalsada ganito lang kalaki, abot-abot panalangin ko. Lord, sana pagdaan ko, laging walang kasabay. Nangyayari naman. Walang kasabay. Minsan may nakasalubong ko, malaki. Maganda, luxury car. Diba talaga, ginuhita ko yung gilid niya. Wala tayong magagawa. Sobrang laki niya eh. Gumuhin talaga yung aking side mirror doon sa gilid niya. Hindi na rin siya umangal kasi magagawa. Malaki. Pag ganun prayer ako, Lord, nawawalan ka sa lubong. Lagi walang kasalubong. Salamat sa Lord. Walang kasalubong. Isa yung prayer ng puso mo kahit hindi sinabi. Hello? At naririnig ng ating Panginoon. Ang itong uri ng panalangin ang maglalapit at magpapalago sa ating relasyon sa Diyos. Isa malakas sa amen. Amen. Minsan nagtataka iba, ba't ka nakangiti? Di nila alam. Nagpapasalamat ka sa Lord sa kanyang katugunan sa panalangin. Isa malakas sa amen. Amen. Di po ba? Hindi laging kailangan nakaluhod. Hindi kailangan laging malakas, nagpipray ka, Panginoon, Panginoon. Minsan yung tahimik na panalangin sa puso mo, dinirinig niya. Ito'y totoo sa iyong puso. Pangalawa, prayer with faith. Panalangin na may pananampalataya. Ano ba ang kasalungat ng pananampalataya? Mamaya pag-usapan natin. Basahin muna natin sa verse 7. Sabay-sabay. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba na kanilang sinasabi. Huwag nyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin. Meron kasing mga mananampalataya doon sa kung saan naitapon yung sinulatan ni Mateo, mga galing sa paganong pananampalataya. Meron silang kasama sa church na naging tagasunod ni Jesus, pero ang background nila, they are idol worshippers. And their way in praying to their idols is by their own effort. No? Sa bagay, yung iba naman, karamihan sa atin galing sa Roman Catholicism, right? Meron dito na mga pinanganak na sa Christian Church. Pero yung mga galing sa dating pananampalataya, di ba, paramihan talaga. Gano'ng karami yung ganitong panalangin, gano'ng karami ganito, yung gano'n. Tama po ba? Pero sabi dito, hindi, sabi ni Jesus, hindi sa dami ng iyong sinabi. No? Tingnan natin ito. The opposite of faith is work. Prayer that depends only on human effort is faithless prayer. No? That's a faithless prayer. Kala mo dahil sa dami na yung effort, dapat 40 days talaga dapat. 15 days dapat. 7 days dapat. Okay? Kundi panalangin na may pananampalataya, meron nga sinabi, ang epektibong panalangin ay hindi ang panalangin mismo, kundi ang epektibong panalangin ay panalangin may pananampalataya. The opposite of faith is word. Prayer that depends only on human effort is faithless prayer. Prayer without faith, according to the Lord Jesus, is like the prayer of the pagans, katulad ng mga pagano. Prayer with faith, a person who believes in one true God prays with faith. No? Ang panalangin may pananampalataya ay panalangin na may pananampalataya na mayroong iisa at totoong Diyos. Amen po ba? Iisa at totoong Diyos na dumitinig sa ating panalangin. Prayer with faith is believing that God is all-knowing or omniscient. Isa malakas ang amen po doon. Yung, sabi mga, hindi mo pa banggitin. Pag hindi mo binanggit, hindi alam ng Diyos.
God knows. Amen? At kahit sabihin mo, this is your prayer, pero iba yung nasa puso mo. God knows. Tama po ba? Alam niya. At tinitingnan niya kung ano yung nakikita niya sa ating puso. Verse 8 said, yung kulay dilaw lang, basahin natin sabay-sabay. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan. Isa pala sa amen. Amen. Alam niya na. He knows. He is all-knowing. He is omniscient. Walang lihim sa Kanya. Walang bagay na sikreto sa Diyos. So, kaya pag manalangin ka, you pray to an all-knowing God. Tandaan natin. Hindi ka parang ipag-usap sa kapwa mo tao. Yung kapwa mo tao, pwede yung pang, di ba, nauso ngayon yung prank, no? Sa YouTube, dami mga prank, eh, no? Online, dahil ka napapanood ng mga prank. Ba't sila napaprank? Hindi nila alam yung kausap. Ito yung kausap nila. You cannot prank God. Hello. Hindi mo kaya, lokohin ng Diyos. God knows you. Sabi sa katabi nyo, tandaan mo lang. Prayer with faith is believing that God is our Father in heaven, who is our great provider. Siya'y dakilang tagapagtustos ng lahat ng ating pangangailangan. That's why I mentioned here, Father. Yung mga tatay dito, no? Ang ating tularan, ang ating Ama sa langit. If you are a father, then therefore, you are a great provider. Isang kasa naman po. That's how we show our love to our family. Tama po ba? Yan yung pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating pamilya. We are provider. And therefore, tayo ay hindi perfectong provider. Hello? We're not perfect provider. Minsan nauna natin yung ating gustong bilhin kaysa hindi tayo perfecto. Sabi nila, makabili mo na ng gadget bago hinihingi ng anak ko. Minsan ka na, no? Hindi tayo perfecto. Pero ang good news, ang ating Ama sa langit, perfecto mag-provide. Isang palakpak sa Panginoon. Amen! Experience ko, experience ng lahat. Hindi siya tiyamba. Totoo, ang ating Diyos sapat kung magkaroon. Amen? Amen? Bakit? He is our Father. Ama natin siya. Dumudulog tayo sa Diyos na hindi malayo sa atin. Tama po ba? Dumudulog tayo sa Diyos na meron tayong relasyon. Di po ba? Paano humingi ang inyong anak sa inyo? Pag malapit sa inyo. Di ba naglalapin? Hello? Di ba nagkikiss mo na? Alam mo, pag nagkikiss, yung mayaka, may request. Tama po ba? Kasi yung asawa mo, no? Pag may gustong hingin, malambing. Aba, malambing. Hindi tayo, pag tayo nagpe-pray, hindi tayo tumatawag sa estatwa, sa rebulto, hindi. Hindi tayo nagpag-usap sa nakakatakot na Diyos. Tayo tumatawag sa malapit sa atin na Diyos. Sa malakas na Amen. And He's a great provider. Prayer with faith is believing that God is our loving Father in heaven. Sa Diyos natin, mapagmahal. Matthew chapter 6 verse 26. Let's read together. Sabay-sabay po. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na sa langit. Kausapin mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?
Pwede ba makahingi ng amen sa inyo? Pwede natin yung huling bahagi. Ikaw, sabi mo katabi mo. Sabi mo, hindi ba higit ka? Sabi mo, sabay-sabay. Hindi ba higit ka mahalaga? Amen? Hindi nga natin pinapansin mga ibon eh. Mahal sila ng Diyos eh. O sige, kausapin mo yung katabi mo. Ikaw pa. Amen? Matthew chapter 6, verse 30, sabay-sabay. Kung dinadalmitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Sabi lang sa amen. Huwag mo nang sabihin sa katabi mo to, baka awayin ka. Kay liit! Nang inyong pananampalataya sa kanya. Tama po ba? Siya'y mapagmahal na Diyos. Yung ibon, yung damo, minamahal niya, tayo pa kaya. Matthew chapter 6:32. Sabay-sabay. Hindi ba ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Isa marasa amen. Kaya kung nais natin lumago at maging malapit ang ating relasyon sa ating Diyos, sa Diyos Ama sa langit, gawin natin ito sa tamang motibo at gawin natin ito ng may pananampalataya. Sa malasa amen. Ihanda natin ang mga sarili sa pagtanggap ng tinapay at sa bilang Lord's Supper this morning. Okay? Hawakan natin ang tinapay. Sapagkat ang tinanggap ko mula sa Panginoon at siya, itinatagubilin ko sa inyo na ang Panginoong Jesus na gabing siya'y ipagkanulo ay kumuha ng tinapay at pagkatapos magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin. Hawakan natin ang saro. Sa ginting paraan ay kinuha niya ang saro, pagkatapos magapunan, sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y iinom nito bilang pag-alaala sa akin. Sabi-sabi po natin. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay nito at iinuman ang saro, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Amen. Hingin natin sa closing prayer yung ating bisita Korean. Siya ay si Reverend Kim Hyun Jong. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 극진하신 사랑과 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 내주력 공인도 충만 축복하시는 은사가 오늘 이 함께 예수 그리스도 안에서 예배드리며 아버지 앞에 영광을 돌리는 모든 남녀 종들의 머리머리 위로 저들의 가정과 직장과 사업체와 그리고 교회 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. Amen. Lahat na